Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 18, versikulo 1 hanggang 5. Ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Tatakbo niyang sinalubong ang mga ito, at sa kanila yumuko ng halos sayad sa lupa ang muka. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions, Genesis chapter 18, 6 hanggang 10. At si Abraham ay nagmadaling mapasatolda ni Sarah at sinabi, "Maghanda ka ng agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay." At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin. At siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan nila. At siya'y tumayo sa siping nila sa ilalim ng punong kahoy at sila'y nagsikain. At sinabi niya sa kaniya, "Saan naroon si Sarah na iyong asawa?" At sinabi niya, "Narito, nasa tulda." At sinabi niya, "Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." At narinig ni Sarah sa pintuan ng tulda na nasa likod niya. Amen po. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muli babahagi sa inyo pang araw-araw na pag-aalay na aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-18 ng Genesis, versikulo 11 hanggang 16. Silang mag-asawa'y kapwa matanda at hindi na dinaratnan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lantana at laos na ang aking asawa. Saka pa ba kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sarah at sinabi pang ngayong tumanda siya'y saka magkakaanak? Tanong ni Yahweh. Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Nang umalis ang 3 lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Aklat ng Genesis, Kabanata 18, versikulo 17 hanggang 21. At ang sabi, "Sinabi ng Panginoon, hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap. At sa pamamagitan niya makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan matutupad ang aking pangako sa kanya." Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon." Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po yung versikulo ko ngayong araw na ito. Genesis chapter 18, verse 22 to 27. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipunin po ba ninyong lahat ng tao ang mabubuti kasama ng masasama?
Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin po ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ng lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi nyo idaramay ang mabubuti. Hindi nyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko awasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abram. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako isang hamak na tao lamang. At yun po ang aking versikulo sa araw po na ito. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Hey everyone, my devotion for today, Genesis chapter 18, verse 28 to 33. Paano kung ang bilang ng matuwid ay 5, mas mababa sa 50? Wawasakin mo ba ang buong lungsod dahil sa kakulangan ng 5 tao? Kung makakita ako roon ng 45, sabi niya, hindi ko ito sisirain. Muli siyang nagsalita sa kanya, paano kung 40 lamang ang masumpungan doon? Sinabi niya, para sa 40, hindi ko gagawin. Kung magkagayoy, sinabi niya, huwag naway magalit ang Panginoon. Ngunit hayaan mo akong magsalita. Paano kung 30 lamang ang masumpungan doon? Sumagot sila, hindi ko gagawin iyon kung makakita ako ng 30 doon. At sinabi ni Abraham, ngayon na ako ay naging matapak nang magsalita sa Panginoon. Paano kung 20 lamang ang masumpungan doon? Sinabi niya, para sa 20, hindi ko ito sisirain. Nang magkagayoy, sinabi niya, huwag naway magalit ang Panginoon, kundi hayaan mo akong magsalita ng 1 beses lamang. Paano kung 10 lamang ang susumpungan doon? Sumagot siya, para 10, hindi ko ito sisirain. Nang matapos makipag-usap ang Panginoon kay Abraham, umalis siya at umuwi sa Abraham. Amen.